Nahuli ko ang asawa ko at ang matalik kong kaibigan sa hotel room na ako mismo ang nagpareserba. Akala ko rosas at alak ang sasalubong sa akin para sa aming anniversary, ngunit ang halinghing ng pagtataksilang dumurog sa puso ko. Lipas na si Clarice, wika ni Arthur habang hinahaplos ang ahas. Hindi ako iiyak. Kukunin ko ang lahat sa kanya, ang pera, ang kumpanya, at ang dangal niya. Kaya ko bang maging kasing lupit ng mundong sumira sa akin? Huwag kang mag-alala. Selena, hindi na siya ang babaeng pinakasalan ko noon. She's just a glorified maid now. Tignan mo ang mga kamay niya, kalyado at magaspang. Nakakasuka na kapag humahawak siya sa akin. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan ng hotel suite 402. Naninigas ang buong katawan, habang ang bawat salitang binitawan ni Arthur ay tila mga palasong may lason na tumatagos sa aking dibdib. Ang boses ng asawa ko, ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi, sa pamamagitan ng mga pangako ng katapatan, ay puno ngayon ng pandidiri. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na pelus. Sa loob niyon ay isang mamahaling relos na Rolex, ang regalong 3 taon kong pinag-ipunan. Pinagkait ko sa sarili ko ang bawat luho, nilaktawan ang mga tanghalian sa opisina, at nagtiis sa mga lumang damit para lang mabili ang bagay na ito. Akala ko, ito ang magiging simbolo ng aming ika-10 anibersaryo. Akala ko, sapat na ang 10 taon ng pagsisilbi at pag-aalaga para manatili ang kanyang respeto. Nanginig ang aking mga daliri hanggang sa dulas ang kahon mula sa aking palad. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng pasilyo nang walang anumang ingay, isang piping saksi sa aking pagkadurog. Ngunit sa loob ng aking lalamunan, may isang pagsabog ng pait na tila gustong kumawala. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay sa ilalim ng malamig na ilaw ng hotel. Tama siya. Ang mga daliring ito ay hindi na kasing kinis ng sa isang dalaga. Puno ito ng maliliit na peklat mula sa pagtalsik ng mantika habang niluluto ko ang mga paborito niyang ulam. May mga kalyo ang aking mga palad mula sa mga gabing ako mismo ang nagkukuskos ng kanyang mga polo noong nagsisimula pa lang kaming bumuo ng kumpanya at wala pa kaming pambayad sa labandera. Ang bawat marka sa balat ko ay isang mapa ng aking sakripisyo para sa kanyang tagumpay. Ngunit para kay Arthur, ang mga markang ito ay hindi ebidensya ng pagmamahal. Ang mga ito ay dumi. Ang mga ito ay kapintasan. But Arthur, what if she finds out? Narinig kong tanong ni Selena. Ang boses niya ay malambing, mapanukso, at puno ng tagumpay. Si Selena, ang babaeng tinulungan ko noong siya ay walang-wala. Ang kaibigang itinuring kong kapatid. She's too stupid and too busy playing the perfect wife to notice anything. Sagot ni Arthur na sinundan ng isang mahinang tawa. Ganoon naman ang mga babaeng katulad niya. Basta may bahay at pagkain, akala nila ay sapat na yon. She lost her spark a long time ago, Selena. Ngayon, ikaw na ang liwanag ko. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas, ngunit dahan-dahan kong inabot ang hawakan ng pinto. Walang lingon-likod, pinihit ko ito. Ang bumungad sa akin ay ang tanawing kailanman ay hindi na mabubura sa aking isipan. Ang aking asawa, na nakasuot pa ng kanyang mamahaling suit, ay nakayakap sa babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng mga rosas na ako mismo ang nag-order para sa gabing ito. Nang magtagpo ang aming mga mata, walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Arthur. Sa halip, ang nakita ko ay inis. Isang matinding inis dahil naabala ang kanyang sandali ng kaligayahan. Clarice? What are you doing here? Tanong niya sa isang malamig na tono. Tila ba ako ay isang estrangherong pumasok sa maling silid?
Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi pa sa kahit anong tili. Isang katahimikan na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong namatay na. Nakalimutan mo yata ito sa labas. Wika ko sa isang boses na hindi ko akalaing pag-aari ko. Yumuko ako at pinulot ang kahon ng relos. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inilapag sa mesa sa harap nila. Tumingin ako kay Selena na ngayon ay nagtatago sa likod ni Arthur na tila isang biktima. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngangiting puno ng pait. Salamat Selena, salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga ang mga taong pinatira ko sa loob ng buhay ko. Bumaling ako kay Arthur. Ang lalaking akala ko ay aking kanlungan, ngunit siya pala ang bagyong uubos sa akin. Sabi mo, magaspang ang mga kamay ko, Arthur. Tama ka. Magaspang ang mga ito dahil binuhat ko ang lahat ng bigat para maging magaan ang buhay mo. Pero simula sa oras na ito, hindi mo na kailangang matakot na mahawakan ko. Dahil hinding-hindi mo na muling mararamdaman ang init ng aking palad. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila pagtapak sa mga bubog ng aking nakaraan. Ang hangin sa hotel ay tila mas lalong lumamig, nanunuot sa aking mga buto. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng luha na ibinaon ko sa limot para lang maging matatag ang aming pagsasama. Bakit sa huli, ako pa ang naiwan na basang-basa sa ulan? Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng aking sasakyan ay tila sumasabay sa mga luhang pilit kong ibinabaon sa kaibuturan ng aking puso. Habang nagmamaneho ako, pabalik sa aming bahay, sa mansyong itinuturing kong palasyo ng aming pagmamahalan, ay tila nagbabago ang anyo ng paligid. Ang mga pamilyar na kalsada ng Makati, na dati ay puno ng liwanag, ay tila nagiging madilim na pasilyo ng isang panaginip na naging bangungot. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa akin na tila isang mabigat na kumot. Tiningnan ko ang mga litrato sa dingding. Naroon ang aming kasal, ang binyag ng aming anak na si Bea, at ang mga ngiting akala ko ay totoo. Naalala ko ang aking itay. Isinangla niya ang aming huling lupain sa probinsya, ang tanging pamana ng aming mga ninuno, para lamang maibigay ang puhunang kailangan ni Arthur. 10 taon na ang nakalilipas, utang na loob. Iyon ang salitang laging binabanggit ni Arthur noon habang nakaluhod siya sa harap ng aking mga magulang. Nangangakong hinding-hindi ako pababayaan. Ngunit ang pangakong yon ay tila alikabok na lang ngayon na tinangay ng hangin ng kanyang kasakiman. Hindi nagtagal, narinig ko ang pagpasok ng kanyang sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto at iniluwan nito si Arthur. Kasunod niya, na tila ba isang anino na hindi mapalagay, ay si Selena. Ang kapal ng mukha nilang dalawa na pumasok sa pamamahay na ito pagkatapos ng kanilang ginawa sa hotel. Clarice, nandito si Selena dahil may kailangan kaming tapusing urgent project para sa kumpanya. Wika ni Arthur nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Ang kanyang boses ay balik sa dati. Malamig, profesional, at puno ng autoridad. Hi Clarice, pasensya ka na kung kailangan naming mag-overtime dito ha. Masyado kasing importante itong dinedevelop naming bagong asset distribution plan. Dugtong ni Selena ng may plastic na ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nanunuri, naghahanap ng anumang bakas ng kahinaan sa aking mukha. Ngumiti ako, isang pag-arte na alam kong mas mahusay pa sa kahit saang pelikula. Walang problema. Alam ko naman kung gaano niyo pinapahalagahan ang assets niyo. Magluluto lang ako ng sinigang sa kusina para may makain kayo habang nagtatrabaho. Tumungo ako sa kusina. Sa bawat hiwa ko ng labanos at silinghaba, iniisip ko ang bawat piraso ng aming nakaraan na unti-unti ko ring pinuputol.
Ang asim ng sampalok ay tila nanunuot sa aking lalamunan, kasing pait ng katotohanang kinakaharap ko. Habang kumukulo ang sabaw, tinitigan ko ang usok na paitaas sa kisame. Ito na ang huling pagkakataon na pagsisilbihan ko sila bilang isang asawang bulag. Nang marinig kong abala sila, sa tawanan sa loob ng silid-aklatan, dahan-dahan akong umakyat sa itaas. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila paglakad sa manipis na yelo. Alam kong iniwan ni Arthur ang kanyang personal na laptop sa aming silid para mag-charge. Pumasok ako ng walang ingay. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib sa takot na mahuli. Inilabas ko ang isang maliit na USB drive na matagal ko nang inihanda, ngunit hindi ko inakalang kakailanganin ko. Isinaksak ko ito sa kanyang computer. Ang liwanag ng screen ay tila nanunuot sa aking mga mata habang mabilis na tumatakbo ang software na magbibigay sa akin ng access sa lahat ng kanyang lihim na transaksyon, mensahe at lokasyon. Ang bawat galaw ng cursor ay tila isang tibok ng aking ugat. Sa bawat segundo ng paghihintay, naramdaman ko ang pawis na namumuo sa aking noo. Nang matapos ang installation, agad kong hinugot ang drive at lumabas ng silid. Sakto ang aking pagbaba nang makita ko ang isang notification sa aking sariling cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Attorney V, I know what he's doing. If you want to keep your daughter's future, meet me tomorrow. Nanginig ang aking mga kamay. Sino si Attorney V? At bakit niya alam ang nangyayari sa loob ng bahay na ito? Bumalik ako sa kusina at inihain ang pagkain. Habang nakaupo sila sa hapagkainan, nagkukunwaring nag-uusap tungkol sa negosyo. Pasimple kong binuksan ang dashboard ng spyware sa ilalim ng mesa. Isang dokumento ang biglang lumitaw sa screen ng aking telepono na galing sa computer ni Arthur. Ang pamagat ng file, Final Asset Transfer, Selena M. Valderrama. Halos mabitawan ko ang sandok. Hindi lang pala puso ko ang ninakaw niya. Pinaplano na ni Arthur na ilipat ang lahat ng ari-arian na pinaghirapan ng aking pamilya sa pangalan ng kanyang kirida sa susunod na linggo. Ang bahay na ito, ang mga lupain sa probinsya, at pati na ang trust fund ni Bea, lahat ay mawawala sa amin sa isang lagdalang. Tumingin ako kay Arthur na ngayon ay masayang humihigop ng sabaw na niluto ko. Pagkatapos ay tumingin ako kay Selena na may suot na perlas na ako ang bumili. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi na lang ito tungkol sa isang pusong sawi. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking anak. Ito ay giyera. At sa giyerang ito, sisiguraduhin kong ang reynang binaliwala nila ang siyang huling tatayo sa gitna ng kanilang pagkawasak. Masyadong boring ang taste mo, Clarice. Parang ang dumi-dumi ng bahay na ito kapag ikaw ang nag-aayos. Masyadong luma, masyadong cheap, parang ikaw. Napatigil ang aking mga kamay sa pagtitiklop ng mga damit ni Bea nang marinig ko ang matalas na boses ni Selena mula sa pintuan ng aming silid. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Suot ang isa sa aking mga mamahaling robe na kinuha niya nang walang paalam. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng kwarto na ako mismo ang nagdisenyo ng may pagmamahal. Sa aking kandungan, hawak ko ang paboritong manika ni Bea na tinahi ko pa ang mga damit noong nakaraang buwan para lang makatipid kami sa pambili ng bago. Isang simpleng kilos ng isang ina, isang maliit na sakripisyo ng oras, ngunit sa harap ni Selena, tila isa itong ebidensya ng aking pagiging mababa. Ang bawat tahi ng karayom sa manikang iyon ay simbolo ng aking pagtitipid para sa kinabukasan ng aming anak. Habang ang babaeng ito ay nakatayo doon, nilalapastangan ang aking pagkatao sa loob mismo ng aking santuaryo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga dulo ng daliri. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na hindi ko magantihan ng pisikal, ngunit nag-iiwan ng malalim na sugat sa aking dangal. Ang aking lalamunan ay nanunuyo.
At ang bawat paghinga ko ay tila may kasamang bubog. Selena, lumabas ka muna. Ginagawa ni Clarice ang trabaho niya. Narinig kong wika ni Arthur na kapapasok lang sa silid. Ngunit sa halip na ipagtanggol ako, ang kanyang tono ay puno ng pagkairita sa akin, hindi sa kanya. Arthur, tignan mo naman kasi. Ang bahay natin, nagmumukhang bodega dahil sa mga kung ano-anong abubot na ginagawa ng asawa mo. Nakakahiya kapag may mga bisita tayong VIP. Sagot ni Selena habang kumakapit sa braso ni Arthur. Tiningnan ako ni Arthur ng may pandidiri. Tama si Selena, Clarice. Itapon mo na ang mga basurang yan. At simula bukas, huwag ka nang lalabas ng kwarto kapag nandito ang mga kliyente ko. Hindi bagay ang itsura mo sa imahe ng kumpanya. Tinawag niya ang aming mga kasambahay sa harap ko. Manang, ilabas niyo lahat ng gamit ni Clarice sa sala. Palitan niyo ng mga bago na binili ni Selena. At huwag niyo siyang susundin kung hindi dadaan sa akin. Ang hiyang naramdaman ko sa harap ng aming mga katulong ay tila isang apoy na sumusunog sa aking balat. Ang mga taong dati ay tinitingala. Ako ay napayuko na lamang sa awa. Namuo ang luha sa aking mga mata. Ngunit pinigil ko ito. Hindi ko hahayaang makita nila ang aking pagkatalo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bea, ang aming 7 taong gulang na anak. Bakas ang takot sa kanyang maliliit na mata habang nakatingin sa nagbabagang tensyon sa loob ng silid. Mama, bakit po kayo nag-aaway? Papa, bakit po umiiyak si Manang? Lumapit ako kay Bea at niyakap siya ng mahigpit. Wala lang iyon anak, nag-aayos lang kami ng gamit. Ang init ng kanyang maliit na katawan, ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa katinuan. Sa gitna ng bagyong ito, siya lang ang tanging rason kung bakit kailangan kong manatiling nakatayo. Nang makaalis na sila Arthur at Selena para mag-dinner sa labas, agad kong binuksan ang aking laptop. Ang dashboard ng spyware ay nagpapakita ng isang bagong transaksyon na katatapos lang gawin ni Arthur. Nang mabasa ko ang mga detalye, tila huminto ang tibok ng aking puso. Inubos ni Arthur ang trust fund ni Bea. Ang perang inilaan ko para sa pag-aaral at kinabukasan ng aking anak ay inilipat niya sa isang offshore account na nakapangalan kay Selena. Hindi lang niya ako tinalikuran bilang asawa. Ninakawan niya rin ang sarili niyang dugo at laman. Habang nanginginig ang aking mga kamay sa galit, isang lumang sobre ang nahulog mula sa mga papeles na kinuha ko sa opisina ni Arthur noong isang gabi. Isa itong sulat mula kay Selena na may petsang 10 taon na. Ang nakalilipas, bago pa kami ikasal ni Arthur. Nakapangalan ito sa aking ama. Bakit may lihim na ugnayan si Selena sa aking namayapang tatay? Anong lihim ang itinatago ng babaeng ito na tila matagal na niyang pinaplano ang pagpasok sa aming buhay? Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip, may kumatok sa aming gate. Hindi ito ang sasakyan ni Arthur. Lumabas ako at nakita ang isang lalaking nakabarong. May hawak na isang itim na sobre. Madam Clarice Valdez? Ipinapabigay po ito ni Attorney Marcos, ang legal counsel ng asawa niyo. Wika ng lalaki ng walang emosyon. Binuksan ko ang sobre sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Bawat titik ay isang hatol ng kamatayan. Isa itong eviction notice. Binibigyan ako ng 7 araw para lisanin ang mansyong ito kasama ang aking anak. Pinapalayas kami ni Arthur sa sarili naming tahanan para bigyang daan ang paglipat ni Selena bilang bagong reyna ng bahay. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 10 taon ng pagbubuhos ng pawis at dugo para sa kumpanyang ito, itatapon na lang ba kami na parang mga basurang nakakasagabal sa kanyang paningin? 7 araw, yan na lang ba ang halaga ng 10 taon ko sa buhay mo, Arthur? Bulong ko sa hangin habang nakatitig sa puting papel na hawak ko. Ang bawat titik ng salitang eviction notice ay tila mga uod na kumakain sa aking natitirang katinuan. Sa loob ng silid na dati,
ay puno ng halakhak ni Bea. Ngayon ay tanging ang mabigat na katahimikan ang namamayani. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Selena ay nanunuot pa rin sa mga kurtina. Isang paalala na ang teritoryong ito ay hindi na akin. Tumingin ako sa natutulog kong anak. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakayakap sa manikang tinahi ko. Sa bawat mahinahong paghinga niya, nararamdaman ko ang bigat ng mundong nakadagan sa aking mga balikat. Paano ko sasabihin sa isang 7 taong gulang na bata na ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ang mismong nagtatapon sa amin sa lansangan? Naramdaman ko ang pait na dumarating, hindi bilang luha, kundi bilang isang matigas na bukol sa aking lalamunan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para tulungan si Arthur sa kanyang mga ulat, ang bawat pagkakataong pinili kong manatili sa anino para lang siya ang magliwanag. Lahat ng yon ay nauwi sa pirasong papel na ito. Kinuha ko ang aking cellphone at muling binasa ang mensahe mula kay Attorney V. Isang pag-asa na tila isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na bagyo. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw na tila nanunuyo sa aking balat, nagtungo ako sa isang lumang gusali sa kanto ng eskolta. Malayo ito sa marangyang opisina ni Arthur sa Makati. Dito, ang amoy ay luma. Amoy ng mga lumang libro at alikabok na nagpapaalala sa akin ng opisina ng aking yumaong ama. Isang lalaking may katandaan, na ngunit may matalas na mga mata ang sumalubong sa akin. Siya si Attorney Victor, ang taong nagpakilalang Attorney V. Clarice, matagal na kitang gustong makausap. Simula niya habang inilalapag ang isang basong tubig sa harap ko. Ang tatay mo. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang dokumento sa akin. Hindi niya ito ipinaalam sa asawa mo dahil alam niyang darating ang araw na ito. Napakunot ang aking noo. Anong dokumento, attorney? At bakit ngayon niyo lang ito sinasabi? Huminga siya ng malalim. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila pagbuklat ng isang madilim na pahina ng kasaysayan. Alam ng tatay mo ang tungkol kay Selena. Alam niyang si Selena ay anak ng isang taong dati niyang nakasamaan ng loob. Ang pagpasok ni Selena sa buhay ni Arthur ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong paghihiganti sa pamilya mo. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang lihim na sulat, ang biglang pag-usbong ni Selena sa kumpanya, at ang pagmamanipula niya kay Arthur. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking laro. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Pagpapatuloy ni Victor habang inilalabas ang isang asul na folder. Ang lupang kinatatayuan ng Valdez Empire at ang mansyong tinitirhan nyo, hindi yon nakapangalan kay Arthur. Nakapangalan iyon sa isang trust fund na tanging ikaw lang ang may control sa oras na mamatay ang iyong ama o sa sandaling magkaroon ng tangkang paglipat ng assets. Tila tumigil ang ikot ng mundo ko. Ibig niyo pong sabihin? Ibig sabihin, Clarice, ang eviction notice na ibinigay sa'yo? Walang bisa yon. Sa katunayan, ikaw ang may karapatang magpalayas kay Arthur sa oras na mapatunayan nating nilabag niya ang mga kondisyon ng trust fund. Isang kislap ng apoy ang biglang sumiklab sa loob ng aking dibdib. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay at lumaban. Sa loob ng 10 taon, hinayaan kong apakan nila ang aking pagkatao dahil akala ko ay wala akong sandata. Ngunit ang aking ama, kahit wala na siya, ay nag-iwan ng isang kalasag para sa akin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ang pintuan ng opisina ay biglang bumukas ng malakas. Ang tunog ng kahoy na humampas sa dingding ay tila isang babala. Pumasok ang isang tauhan ni Arthur, hingal na hingal at may dalang masamang balita. Madam Clarice, si Bea po. Kinuha siya ni Sir Arthur. Isinakay po sa sasakyan kasama si Selena. Sabi po nila, dadalhin daw po nila ang bata sa ibang bansa
habang hindi pa natatapos ang inyong annulment. Ang folder sa aking kamay ay nahulog sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat na tila mga puting ibon na may bali ang pakpak. Ang aking mundo na unti-unti ko nang binuo ay muling nayanig ng isang mas malakas na lindol. Ganito na ba kadumi ang laro mo, Arthur? Gagamitin mo ang sarili nating anak para lang makuha ang gusto mo? Walang sino man ang may karapatang ilayo ang isang anak sa kanyang ina. Wala. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan habang patakbo akong lumabas mula sa lumang opisina ni Attorney Victor. Ang init ng sikat ng araw sa lansangan ng eskolta ay tila walang epekto sa panlalamig na bumabalot sa aking buong katawan. Tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay ang aking puso at ang bawat paghinga ko ay parang paglanghap ng pinong bubog. Ang aking anak, ang aking inosenteng si Bea, na walang ibang alam kundi ang pagmamahal, ay tinangay ng mga taong walang ibang alam kundi ang manira. Sa loob ng aking sasakyan, nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang tracking application na konektado sa laptop ni Arthur. Ang maliit na pulang tuldok sa screen ay gumagalaw patungo sa paliparan. NAEA Terminal 3. Aalis sila ng bansa. Tatakasan nila ang mga kasalanan nila at dadalhin pa ang tanging rason ng aking paghinga. Habang binabagtas ko ang masikip na kalsada patungo sa Pasay, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Si Leo. Siya ang pinagkakatiwalaang executive assistant ni Arthur. Siya ang nag-aayos ng lahat ng biyahe, lahat ng kalendaryo, lahat ng sikreto ng aking asawa. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Arthur tungkol sa kanyang tapat na tauhan. 5 taon na ang nakalilipas nang magkasakit ang ina ni Leo at tumanggi si Arthur na magbigay ng cash advance mula sa kumpanya. Ako ang palihim na nagbayad ng buong bill sa ospital gamit ang sarili kong ipon. Utang na loob. Ito ang sandali upang singilin ang pabor na yon. Ang pag-ilaw ng aking telepono ay sinabayan ng isang pamilyar na himig nang tawagan ko ang kanyang numero. Sumagot siya pagkatapos ng ilang mahabang segundo ng paghihintay. Ma'am Clarice, ang boses ni Leo ay nanginginig, puno ng kaba at pag-aalangan. Nasaan kayo, Leo? Sabihin mo sa akin ang totoo bago ko kalimutan ang lahat ng tulong na ginawa ko para sa pamilya mo. Ang boses ko ay hindi na ang boses ng isang maamong asawa. Ito ay tinig ng isang inang handang pumatay kung kinakailangan. Narinig ko ang mabigat na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Nandito po kami sa VIP lounge ng Terminal 3, ma'am. Papuntang Singapore sina Sir Arthur at Miss Selena. Isinama po nila si Bea. I'm sorry po, ma'am. Wala akong magawa. Tinakot niya akong tatanggalan ng trabaho at ipapakulong kapag hindi ko inayos ang flight nila. Humigpit ang hawak ko sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Kailangan mo silang pigilan, Leo. Gumawa ka ng paraan. I-delay mo ang boarding pass. Itago mo ang mga pasaporte. Gawin mo kahit anong palusot. Papunta na ako dyan. Pakiusap, Leo. Ang anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Ginawa ko na po, ma'am. Sagot niya sa isang mabilis na bulong. Sinasabi ko kay Sir Arthur na may problema sa system ng airline kaya hindi pa maiprint ang clearance ng bata. Binibigyan ko po kayo ng 20 minuto. Bilisan niyo po. Pagdating ko sa paliparan, hindi ko na ininda ang mga taong nababangga ko sa aking pagmamadali. Ang malamig na hangin mula sa air conditioning ng gusali ay kabaligtaran ng nagbabagang apoy sa aking dibdib. Ang maliwanag na ilaw ay tila nanlilisik at ang dagat ng mga estranghero ay tila mga aninong humahadlang sa aking daan. Hinanap ng aking mga mata ang VIP departure gate at doon, sa dulo ng pasilyo, nakita ko sila. Si Arthur ay nakatayo habang inip na nakatingin sa kanyang mamahaling relos. Ang asul na pasaporte sa kanyang kamay ay tila isang tiket patungo sa impyerno. Sa tabi niya ay si Selena,
Suot ang isang malaking sunglasses at nakangisi habang hawak ng mahigpit ang braso ng aking anak. Umiiyak si Bea. Mahigpit niyang yakap ang manikang ginawa ko. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot habang pilit siyang hinihila ni Selena palapit sa boarding gate. Mama, gusto ko kay mama. Ang hikbi ng aking anak ay tila punyal na tumarak ng paulit-ulit sa aking buong pagkatao. Tumahimik ka nga, Bea. Bibili tayo ng mas maraming laruan sa Singapore, kaya itapon mo na yang basurang manika na yan. Asik ni Selena, sabay hablot sa paboritong laruan ng anak ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Bago pa man bumagsak ang manika sa malamig na sahig ng paliparan, mabilis akong humakbang at buong lakas na tinabig ang kamay ni Selena. Ang pagkabigla sa kanyang muka ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Ngunit ang atensyon ko ay nasa aking anak lamang. Agad kong hinigit si Bea at ikinulong sa aking mga bisig. Ang pag-iyak niya sa aking balikat at ang pamilyar na amoy ng kanyang buhok ang nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga halimaw sa aking harapan. Subukan mo pang hawakan ang anak ko, Selena, at isusumpa ko sa iyo. Puputulin ko yang mga kamay mo, malamig at mabagal kong banta, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Umatras si Selena, halatang nasindak sa kakaibang liwanag na nakita niya sa aking paningin. Ngunit mabilis na pumagitna si Arthur. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at matinding pagkapahiya dahil nagsisimula na kaming makaagaw ng atensyon mula sa ibang mga pasahero. Anong ginagawa mo rito, Clarice? Nababaliw ka na ba? Ibigay mo sa akin ang bata. Utos ni Arthur. Akmang hahawakan ang braso ni Bea, ngunit mahigpit ko itong iniwas. Hindi ka aalis ng bansang ito kasama ang anak ko, Arthur. Lalo na't kasama mo ang babaeng yan. Gumisi si Arthur, isang nangiting nagpapahiwatig ng kanyang maitim na plano. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenya sa dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng security ng paliparan na kanina pa pala nakatayo sa di kalayuan. Lumapit ang mga ito kasama ang isang pulis. Officer, ito ang asawa ko. Wika ni Arthur nang may pagpapanggap na awa sa kanyang boses. Sira ang ulo niya at nagwawala. May hawak akong emergency court order mula sa judge kaninang umaga na nagbibigay sa akin ng sole temporary custody dahil sa kanyang mental instability. Pakiusap, ilayo niyo siya sa anak ko bago pa siya makapanakit. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang opisyal na dokumentong inilabas ni Arthur. Niloko niya ang korte, binili niya ang hustisya. At ngayon, dahan-dahang lumalapit ang mga pulis upang puwersahang kunin ang nag-iisang dahilan ng aking paghinga. Ang malamig na kamay ng pulis na dumapo sa aking balikat ay tila yelong sumunog sa aking balat. Mahigpit kong ikinulong si Bea sa aking mga bisig. Ibinaon ko ang kanyang maliit na mukha sa aking dibdib upang hindi niya makita ang halimaw na nagkukubli sa anyo ng kanyang ama. Ang bawat paghatak ng awtoridad upang paghiwalayin kami ay tila pagpunit sa sarili kong laman. Naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan ng aking anak. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit ng mahigpit sa gusot kong blusa. Ma'am, sumama po kayo ng maayos. May hawak pong court order ang asawa niyo. Huwag niyo na pong pahirapan ang sitwasyon at baka kasuhan pa kayo ng eskandalo at resisting arrest. Wika ng pulis na ang tinig ay puno ng awtoridad ngunit walang kahit anong bakas ng pag-unawa. Tumingala ako at tinitigan si Arthur. Nakatayo siya roon, inosente at kalmado ang mukha. Suot ang kanyang perpektong suit na binili mula sa perang pinaghirapan ng aking pamilya. Sa likod niya ay si Selena, palihim ng ngumingiti habang nakahalukip-kip. Ang mundo ay tila isang malaking entablado kung saan ang mga sinungaling ang laging binibigyan ng masigabong palakpakan habang ang mga nagsasabi ng totoo ay itinatapon sa madilim na sulok. Ganyan ba kadali bilhin ang batas sa bansang ito? Ang boses ko ay nanginginig
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Arthur, alam ng Diyos na wala akong sakit sa pag-iisip. Ang tanging sakit ko ay ang pagiging bulag sa mahabang panahon habang ninanakawan mo kami ng sarili mong anak. Tignan niyo na, officer. She's delusional. Kailangan na niyang madala sa pasilidad bago pa niya saktan si Bea. Kuhanin niyo na ang bata. Malamig na utos ni Arthur. Isang pilit na paghila ang ginawa ng dalawang pulis. Ang matining na pag-iyak ni Bea ay pumailan lang sa buong terminal. Isang tunog na dumurog sa huling piraso ng aking puso. Pilit kong inabot ang kanyang kamay nang sapilitan siyang mailayo sa akin. Bumagsak ang aking mga tuhod sa malamig at matigas na sahig ng paliparan. Tila gumuho ang buong paligid ko. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan ako ng mga tao, kung iniisip nilang ako ay isang baliw. Ang tanging alam ko lang ay kinukuha nila ang buhay ko. Akmang isusuot na ng isang pulis ang posas sa aking mga pulso ng isang pamilyar at matapang na boses ang pumutol sa ingay ng paligid. Subukan niyong posasan ng babaeng yan at sisiguraduhin kong matatanggalan kayo ng lisensya bago pa lumubog ang araw. Lahat ng mata ay napalingon sa direksyon ng nagsalita. Naglakad papalapit si Attorney Victor. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng paninindigan. Kasama niya ang dalawang opisyal mula sa Department of Justice at isang pamilyar na muka. Si Leo, ang nanginginig na assistant ni Arthur na ngayon ay nakayuko ngunit nakatayo sa likuran ng aking abogado. Sino ka para makialam dito? May court order ako. Galit na sigaw ni Arthur. Nawala ang kanyang kalmadong maskara nang makita si Attorney Victor. Inilabas ni Attorney Victor ang isang makapal na folder at iniharap ito ng direkta sa mukha ng mga pulis. Ang court order na hawak ng lalaking iyan ay ipinawalang bisa 15 minuto na ang nakakalipas. Ako ang legal counsel ni Ginang Clarice Valdez. Ang hawak ko ngayon ay isang hold departure order mula sa Regional Trial Court at isang injunction laban kay Ginoong Arthur Valdez. Napalunok ang pulis at dahan-dahang binitawan ang aking braso nang mabasa ang selyo ng gobyerno sa dokumento. Agad akong tumayo at tinakbo ang distansya patungo kay Bea. Muli siyang kinabig sa aking mga bisig. Wala nang makakakuha sa kanya. Wala na. Anong kalokohan ito, Victor? Halos lumabas ang ugat ni Arthur sa leeg dahil sa matinding galit. Tumingin siya kay Leo nang may matatalim na mata. Ikaw, pinagkanulo mo ako. Hindi ka pinagkanulo ng tauhan mo, Arthur. Iniligtas lang niya ang sarili niya mula sa pagiging kasabwat sa mga illegal offshore transfers mo. Malamig na sagot ni Attorney Victor. Ang bata na tinatangka mong ilabas ng bansa ay ang primary beneficiary ng Valdez Trust Fund, isang pondo na kasalukuyang nasa ilalim ng legal dispute dahil sa pagnanakaw mo. Wala kang karapatang ilabas ang bata sa jurisdiksyon ng Pilipinas nang walang pahintulot ng trustee. At ang trustee na yon ay walang iba kundi ang asawang pilit mong idinedeklarang baliw. Namutla si Selena sa likuran ni Arthur. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng takot. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay unti-unting naging mga bulong-bulungan na tumutulig sa lalaking akala nila ay isang respetadong CEO. Huminga ng malalim si Arthur. Pilit na ibinabalik ang kanyang formal na tindig. Tinitigan niya ako. Isang tingin na nangangako ng matinding paghihiganti. Nanalo ka ngayon, Clarice. Pero tandaan mo, ako ang may kontrol sa lahat ng pera natin. Ipapa-freeze ko lahat ng bank accounts mo. Wala kang makukuhang ni isang kusing. Tignan natin kung paano mo bubuhayin ang anak mo kapag nagugutom na kayo sa lansangan. Tumalikod si Arthur. Hinila ang braso ng natitigilang si Selena at mabilis na naglakad palayo upang takasan ang nakakahiyang eksena. Wala silang dalang bata, walang dalang tagumpay. Tanging ang bigat ng kanilang nabigong plano. Nang makalayo na sila,
Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga binti. Sinalo ako ni Attorney Victor. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Sa aking pagkakayakap kay Bea, naramdaman ko ang unti-unting pagtulo ng aking mga luha. Hindi luhang galing sa sakit, kundi luhang naghuhugas sa lahat ng aking kahinaan. Kailangan na nating umalis dito, Clarice. Mahinang wika ni Attorney Victor habang tinutulungan akong tumayo. Bukas na bukas din, gagawin ni Arthur ang lahat ng banta niya. Ipapasara niya ang mga account mo at papalayasin ka niya sa bahay. Tumango ako. Alam ko. Ngunit habang nilalakad namin ang pasilyo, palabas ng paliparan, naramdaman ko ang isang kakaibang pagbabago sa aking dibdib. Ang Clarice na laging nakayuko at nagpaparaya ay naiwan na sa malamig na sahig ng terminal. Ang babaeng naglalakad ngayon, palabas ay isang inang handang sunugin ang buong kaharian ni Arthur, maging abo man ang lahat. Pagpasok namin sa sasakyan, inabot sa akin ni Attorney Victor ang isang itim na cellphone na hindi pamilyar sa akin. Umiilaw ang screen nito, nagpapakita ng isang tawag na papasok mula sa isang private number. Nakahanda na ang susunod na hakbang, Clarice. Makahulog ang bulong ng abogado. Gusto kanyang makausap, ang nag-iisang taong makakatulong sa atin para bawiin ang buong kumpanya mula sa loob. Tinitigan ko ang umiilaw na telepono. Sino ang taong nasa kabilang linya? At bakit handa siyang tumaya sa isang asawang nawalan ng lahat? Ang panginginig ng itim na telepono sa aking palad ay tila kuryenteng gumising sa aking naguguluhang diwa. Tinitigan ko ang umiilaw na screen, isang imbitasyon patungo sa isang mundong hindi ko kailanman inakalang papasukin ko. Dahan-dahan kong inilapit ang aparato sa aking tainga habang mahigpit na nakahawak ang kabilang kamay ko sa balikat ng aking anak. Isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki ang bumati sa akin. Ang tono ay puno ng kalkuladong lamig. Mrs. Valdez? O mas mabuting tawagin kitang Clarice ngayon? Nabalitaan ko ang palabas ng asawa mo sa paliparan. Isang desperadong galaw mula sa isang taong malapit ng malunod. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Nakilala ko ang boses na yon. Si Javier Montero, ang pinakamalaking karibal ni Arthur sa industriya ng real estate, ang lalaking siniraan at tinapakan ni Arthur 5 taon na ang nakalilipas gamit ang mga pekeng dokumento para makuha ang isang malaking proyekto sa gobyerno. Anong kailangan mo, Javier? Tanong ko. Pinapanatili ang tapang sa aking tinig kahit pa nararamdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Hindi kung anong kailangan ko, Clarcis, kundi kung anong maibibigay ko sa iyo. Ang sagot niya, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang pangako. May ipinadala akong folder kay Attorney Victor. Basahin mo ito ngayong gabi. Ipapakita niyan kung bakit masyadong nagmamadali si Arthur na ilipat ang lahat ng yaman ninyo sa pangalan ng kanyang kirida. Kapag handa ka ng sunugin ang kaharian ng asawa mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Ako ang magbibigay sa iyo ng posporo. Bago pa ako makasagot, ay naputol na ang tawag. Tumingin ako kay Attorney Victor na ngayon ay tahimik na nagmamaneho patungo sa aming mansyon sa Makati. Kailangan kong kunin ang mga damit ni Bea at ang ilang mahahalagang papeles bago tuluyang isara ni Arthur ang lahat ng pinto. Ngunit pagdating namin sa harap ng mataas na gate ng aming bahay, isang mapait na katotohanan ang sumalubong sa akin. Ang malalaking pintuang bakal ay nakakandado. Madilim ang kalangitan at nagsisimulaan ng pumatak ang ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa aking muka nang bumaba ako ng sasakyan. Sa labas ng gate, sa tabi ng basurahan, nakakalat ang malalaking itim na plastic bag. Lumapit ang aming gwardiyang si Kuya Rowell patungo sa rehas. Ang kanyang muka ay puno ng hiya at awa. Hindi niya makuhang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Pasensya na po, Ma'am Clarice. Mahigpit pong utos ni Sir Arthur. Hindi na po kayo pwedeng pumasok. Ipinatapon din po sa akin ang mga gamit ninyo dyan sa labas. Trabaho lang po, ma'am. Maawa po kayo.
Napatingin ako sa mga itim na plastic bag na unti-unting nababasa ng ulan. Bahagyang nakabukas ang isa rito. Nakita ko ang paborito kong bestida, ang damit na isinuot ko noong binyag ni Bea. Ngayon ay nakababad sa putik at alikabok ng lansangan. Ang mga damit na binili ko mula sa sarili kong pagtitipid ay itinuring nilang basura. Dati ay ako ang reyna ng bahay na ito. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa labas, basang-basa sa ulan, at tila isang pulubing nagmamakaawa para sa sarili kong mga pag-aari. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang galit ay tuluyan ng natuyo at naging isang matigas na bato sa aking dibdib. Yumuko ako at pinulot ang isang bag na naglalaman ng mga uniforme at damit ng aking anak. Salamat, Kuya Roel. Huwag kang mag-alala. Wala na rin akong babalikan sa bahay na yan. Mabilis kaming umalis. Huminto kami sa isang convenience store upang ibili sana ng mainit na gatas si Bea dahil nanginginig na siya sa lamig. Nang iabot ko ang aking debit card sa kahera, mabilis itong iniluwan ng makina. Sinubukan ko ang 3 pang credit cards na nakapangalan sa akin. Pareho ang naging resulta. Decline po, ma'am. Baka po naka-freeze ang account nyo. Wika ng kahera habang nakatingin sa akin ang ibang mga mamimili. Ang matinding pagkapahiya ay tila asidong sumunog sa aking balat. Tinupad ni Arthur ang kanyang banta. Ginawa niya akong isang pulubi sa loob lamang ng 1 oras. Binayaran ni Attorney Victor ang gatas at dinala niya kami sa isang lumang apartment sa Sampaloc. Malayo ito sa karangyaan ng Makati. Pagpasok namin, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang kahoy, alikabok at amag mula sa kisaming may tagas. Masikip ang espasyo, mainit, at dinig na dinig ang ingay ng mga sasakyan sa labas. Ito ang impyernong inihanda ni Arthur para sa amin. Ngunit nang lumabas mula sa maliit na kusina, ang asawa ni Attorney Victor, na si Tita Flor, may dala siyang isang malaking mangkok ng bagong lutong arroz caldo. Ang halimuyak ng luya, tinostang bawang, at mainit na sabaw ay pumuno sa maliit na silid. Inabutan niya kami ng malinis na tuwalya at niyakap ako ng mahigpit. Nang matikman ko ang init ng sabaw na gumuhit sa aking lalamunan pababa, sa aking sikmura, naramdaman ko ang isang kakaibang kaligtasan. Ang masikip na apartment na ito ay mas payapa pa kaysa sa malaking mansyon na puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Kalaunan, inihiga ko si Bea sa isang manipis na foam sa lapag. Pinagmamasdan ko ang kanyang maamong mukha habang sinusuklay ng aking mga daliri ang kanyang buhok. Puno ng paghingi ng tawad ang aking isipan dahil sa buhay na naibigay ko sa kanya ngayon. Dumilat si Bea at tiningnan ako gamit ang kanyang malalaki at inosenteng mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang aking pisngi. Kahit maliit po ang bahay natin ngayon, Mama, basta wala si Papa na laging sumisigaw at nagagalit, masaya po ako. Ligtas tayo rito, di ba? Napakagat ako sa aking labi upang pigilan ang hikbing gustong kumawala. Ang mga inosenteng salitang iyon ng aking anak ang tuluyang naghilom sa lahat ng pag-aalinlangan sa aking puso. Tama siya. Ang tunay na tahanan ay walang kinalaman sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Nang makatulog si Bea, naupo ako sa tabi ng maliit na bintana at binuksan ang brown envelope na ibinigay ni Javier Montero sa pamamagitan ng aking abogado. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste mula sa labas, binasa ko ang mga dokumento. Tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo sa mga linyang nakita ko. Hindi pag-ibig o pagnanasa ang tunay na dahilan kung bakit baliw na baliw si Arthur kay Selena. Ang mga dokumento ay nagpapatunay na si Selena ay isang dummy account holder para sa isang malaking sindikato ng money laundering na nakabase sa Macau. Si Arthur ay baon sa utang sa mga taong ito dahil sa kanyang lihim na pagsusugal at ang kumpanyang pinaghirapan naming itayo ay ginagamit na ngayon upang linisin ang maruming pera ng sindikato. At ang pinakanakakapanindig balahibo sa lahat, ang deadline
ng kabuuang bayad ni Arthur ay sa katapusan na ng buwan. Kung hindi siya makakapagbayad o makakapaglipat ng sapat na assets, ang buhay niya, pati na ang buhay ng mga taong konektado sa kanya, ang magiging kapalit. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi lang pala isang simpleng kaso ng pangangaliwa ang kinakaharap ko. Nakatali si Arthur sa mga demonyong walang sinasanto at sa kagustuhan niyang iligtas ang kanyang sarili, isinangkot niya ang aming anak sa pamamagitan ng paglilipat ng trust fund nito sa sindikato. Ang giyerang ito ay hindi na lang tungkol sa pagbawi sa isang asawa o sa isang kumpanya. Ito ay isang laban para mabuhay. Ang sikat ng araw na tumagos sa manipis at kupas na kurtina ay may dalang kakaibang init na dumampi sa aking balat. Walang malambot na kama, walang amoy ng mamahaling lavender oil na nakasanayan ko sa mansyon, at walang malamig na buga ng aircon na nagtatago sa katotohanan ng labas. Ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay mabigat. Humahalo sa amoy ng piniritong tuyo mula sa kabilang unit at sa usok ng mga jeepney sa kalye. Ngunit nang tignan ko si Bea na mahimbing na natutulog sa manipis na banig sa tabi ko, ang kanyang paghinga ay payapa at walang bakas ng takot. Pumasok ako sa maliit at madilim na banyo. Binuksan ko ang gripo at hinayaang bumagsak ang malamig na tubig mula sa maliit na balde papunta sa aking katawan. Kumuha ako ng isang murang sachet ng shampoo na binili ni Tita Flor mula sa sari-sari store. Habang kinukuskus ko ang magaspang na tuwalya sa aking balat, tiningnan ko ang sarili ko sa basag na salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay wala na ang mga mamahaling diamante sa leeg. Wala na ang perpektong ayos ng buhok. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakikita ko ang isang taong buo. Ang halimuyak ng murang sabon na ito ay mas mabango pa kaysa sa pilit na karangyaan ng buhay ko kasama si Arthur. Ito ang amoy ng aking kalayaan. Ito ang simula ng aking muling pagkabuhay. Tanghali nang iwan ko muna si Bea sa pangangalaga ng asawa ni Attorney Victor upang makipagkita sa lalaking nag-alok sa akin ng posporo para sunugin ang kaharian ng aking asawa. Ang restaurant na pinili ni Javier Montero ay pribado, tahimik at malayo sa mga matang mapanghusga ng mga elitista sa Makati. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok. Ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa kapangyarihan at kalkuladong panganib. Wala akong naramdamang takot habang naglalakad palapit sa kanya. Ang mga matang dati ay nakayuko lamang sa likuran ni Arthur ay ngayon ay diretsong nakatitig sa isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa industriya. You came. Ibig sabihin, naintindihan mo kung gaano kalalim ang putik na kinatatayuan ng asawa mo. Bungad ni Javier. Ang kanyang boses ay tila yelo na bumabasag sa katahimikan ng silid. Ipinag-usog niya ako ng upuan, ngunit nanatili ang distansya ng paggalang sa pagitan namin. Ilang taon na siyang naghuhugas ng pera para sa sindikato sa Macau, Javier. Walang paligoy-ligoy kong tanong. Hindi na ako ang inosenteng asawa na tatanggap lang ng mga pira-pirasong impormasyon. Sumandal si Javier at tinitigan ako nang may paghanga sa kanyang mga mata. 2 taon. Nagsimula nang matalo siya sa mga lihim na pasugalan. He got desperate. At si Selena? Isa siyang propesyonal na tulay. Ipinasok siya ng sindikato sa buhay ni Arthur para siguraduhing makokontrol nila ang Valdez Empire. Arthur is a dead man walking. Clarice. Kailangan niyang maipadala ang 200 milyong piso bukas ng gabi sa offshore accounts ni Selena. Kundi, buhay niya ang kapalit. At alam mo ba kung saan niya kukunin ang pera? Sa trust fund ni Bea. Sagot ko, ang aking mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa maramdaman ko ang pagbaon ng aking mga kuko sa sarili kong palad. Gagamitin niya ang kinabukasan ng sarili naming anak para iligtas ang sarili niya. Exactly, tango ni Javier. Kaya nga kailangan nating unahan siya. May mga hawak akong tao sa board of directors.
Pero hindi kami makakagalaw hanggat hawak ni Arthur ang digital tokens at ang mga master file ng kumpanya. Isang malamig at mapaklang ngiti ang pumunit sa aking mga labi. Ang mga lalaking ito ay palaging minamaliit ang mga babaeng nasa likod ng kanilang tagumpay. Akala ni Arthur, sapat na ang palayasin ako para pilayin ako. Nakalimutan niya kung sino ang nagtayo ng pundasyon ng kanyang negosyo. Inilabas ko ang isang itim na flash drive mula sa aking bag at maingat na inilapag ito sa mesa. Bago pa ako palayasin ni Arthur, nakapaglagay ako ng spyware sa personal na computer niya. Ang flash drive na yan ay naglalaman ng bawat password, bawat hidden account, at ang eksaktong lokasyon ng orihinal na titulo ng mga lupang ginagamit niyang collateral. Nakuha ko na rin ang digital tokens ng trust fund ni Bea at nilock ko ito gamit ang isang encryption na tanging ako lang ang nakakaalam. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Javier bago ito napalitan ng isang seryosong paggalang. You're smarter than he deserves, Clarice. Anong gusto mong gawin ko ngayon? I-block mo ang lahat ng dummy companies na nakapangalan kay Selena. Malamig kong utos. Gamitin mo ang impluensya mo sa bangko para ipa-freeze ang mga personal na account ni Arthur bago sumapit ang 5:00 ng hapon. Hayaan mong isipin ng sindikato na tinatakbuhan sila ni Arthur. Gusto kong panoorin siyang magmakaawa habang unti-unting nauubos ang hangin sa paligid niya. Ang bawat salitang binitiwan ko ay tila pagpukpok ng pako sa kabaong ng aking nakaraan. Hindi ako nakaramdam ng awa. Ang tanging naaalala ko ay ang malakas na pag-iyak ng aking anak sa paliparan at ang mga damit naming itinapon sa basurahan sa gitna ng ulan. Pag-uwi ko sa apartment bago magtakip silim, sinalubong ako ng isang balita na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Nakabukas ang maliit na telebisyon sa sala. Nag-flash ang isang breaking news sa screen. Ang mga shares ng Valdez Empire ay bumagsak ng 40% matapos maglabas ng emergency freeze order ang Bangko Sentral dahil sa hinalang money laundering. Nagsisimula na ang pagguho ng kanyang palasyo. Ngunit ang kaligayahang iyon ay panandalian lamang. Ang sunod-sunod at mabigat na pagbagsak ng kamao sa manipis na pintuan ng aming apartment ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Niyakap ko ng mahigpit si Bea habang dahan-dahang lumapit si Tita Flor upang sumilip sa maliit na awang ng bintana. Walang tao sa pasilyo. Ang tanging naiwan sa labas ng aming pinto ay isang maliit at itim na kahon. Nanginginig ang aking mga kamay nang dalhin ko ang kahon sa loob at buksan ito. Walang bomba, walang armas, ngunit ang laman nito ay sapat na para magpabagsak sa aking mga tuhod. Isa itong lumang litrato ng aking yumaong ama na pinunit sa gitna. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta na tila dugo. Akala mo ba natural na sakit ang pumatay sa tatay mo? Ibalik mo ang pera sa mga account ni Selena o susunod ang anak mo sa lolo niya. Bumilis ang aking paghinga. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang nawala. Ang labanang ito ay hindi na lang tungkol sa pagtataksil ng isang asawa at pagnanakaw ng yaman. Pumatay si Arthur. Pinatay niya ang taong nag-ahon sa kanya sa hirap. At ngayon, ang mga demonyong tinawag niya ay nakatitig na sa aking anak. Ang bawat piraso ng punit na litrato ng aking ama ay tila mga patalim na unti-unting isinusaksak sa aking lalamunan. Nakatitig ako sa mga salitang isinulat gamit ang pulang tinta at sa bawat pagbasa ko nito, ang hangin sa loob ng maliit at mainit na apartment ay tila ninanakaw mula sa aking mga baga. Ang amoy ng alikabok at usok mula sa labas ay napalitan ng isang malamig at nakakasukang amoy ng kamatayan. Bumalik ang aking alaala sa gabing binawian ng buhay ang aking ama. 5 taon na ang nakalilipas. Ang sabi ng mga doktor, inatake siya sa puso. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang banta ng sindikato, isang nakakakilabot na katotohanan ang bumabalot sa aking isipan. Si Arthur
ang nagboluntaryong magbantay sa kanya ng gabing iyon sa ospital. Si Arthur ang nagbigay ng kanyang mga gamot. Pinatay ng lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay ang nag-iisang haligi ng aking pamilya para makontrol ng buo ang kumpanya. At ngayon, ang mga demonyong yun ay nakatingin sa aking anak. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang mainit na palad ni Tita Flor sa aking nanginginig na balikat. Mahigpit niyang hinawakan ang aking mga kamay na kasing lamig ng yelo. Walang salitang lumabas sa aking mga labi. Ngunit ang tahimik na pagpatak ng aking mga luha ay sapat na upang maintindihan niya ang panganib na nasa aming harapan. Mabilis na gumalaw si Attorney Victor. Ginamit niya ang isang ligtas at naka-encrypt na linya upang tawagan si Javier Montero. Sa loob lamang ng 30 minuto, 2 itim at makapal na sasakyan ang huminto sa ibaba ng aming inuupahang gusali. Walang ingay, walang anumang palatandaan. Tanging ang mabilis at kalkuladong kilos ng mga tauhan ni Javier ang umalalay sa amin palabas ng lumang apartment. Bit-bit si Bea na mahimbing pa ring natutulog sa aking mga bisig. Dinala kami sa isang pribadong pasilidad sa labas ng Metro Manila, isang lugar na napapaligiran ng matataas na pader, mga surveillance camera at mga armadong gwardiya. Pagpasok namin sa loob, sinalubong ako ng malamig na simoy ng air conditioning at ang halimuyak ng mamahaling kape na nagpaalala sa akin ng mundong iniwan ko. Ang mga pader ay makakapal at tahimik, isang matibay na kuta na hindi kayang pasukin ng kahit anong banta. Inihiga ko si Bea sa isang malambot at malinis na kama. Ang kanyang paboritong manika ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang paghinga, nag-iba ang tibok ng aking puso. Ang takot na kanina ay nagpapanginig sa aking mga tuhod ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang malamig, matigas at walang awang puot. Ang Clarice na mapagparaya, ang inang umiiyak, ang asawang laging nag-uunawa, silang lahat ay namatay na sa loob ng inuupahang apartment na yon. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng malaking bintana ay handang tupukin ang buong mundo para lang maprotektahan ang kanyang anak. Kinabukasan ng umaga, sa isang malaking mesa na yari sa mahogany, hinarap ko sina Javier at Attorney Victor. Inilatag ni Javier ang mga pinakabagong ulat mula sa loob ng Valdez Empire. Nagkakagulo na sa opisina ni Arthur. Wika ni Javier, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng paggalang sa babaeng nasa kanyang harapan. Dahil naka-freeze ang lahat ng accounts na nakapangalan kay Selena at sa kanyang mga dummy corporations, hindi siya makapagpadala ng pondo sa Macau. Unti-unti nang binabawi ng mga supplier ang kanilang mga materyales at ang mga bangko ay nagpapadala na ng mga demand letter. Ano ang susunod niyang hakbang? Malamig kong tanong habang pinagmamasdan ang mga chart ng bumabagsak na kumpanya. Inilabas ni Attorney Victor ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase. Desperado na siya, Clarice. Kailangan niya ng cash flow bago mag-alas 5 ng hapon bukas. Dahil hindi niya magalaw ang trust fund ni Bea, ibinebenta niya ang lahat ng personal na ari-arian na nakapangalan sa kanya ng palugi. Kabilang narito ang mansyon ninyo sa Makati. Naghahanap siya ng private buyer na kayang magbayad ng cash nang walang maraming tanong. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking mga labi. Ibinebenta niya ang bahay kung saan kami nangako sa harap ng altar. Ibinebenta niya ang mga haligi na itinayo mula sa dugo at pawis ng aking ama. Kung gayon, ibigay natin sa kanya ang hinahanap niya. Matatag kong idineklara. Tiningnan ko si Javier ng diretso sa mata. Gusto kong bilhin ang mansyon, pati na ang lahat ng malalaking utang niya sa iba't ibang bangko. Gagamitin ko ang collateral mula sa Secured Trust Fund bilang garantiya. Gumawa kayo ng isang shell company, isang banyagang korporasyon na hindi niya kailanman maiuugnay sa akin. Natawa ng mahina si Javier. Isang tawang puno ng mangha. Gagawin mo siyang isang alipin sa sarili niyang kaharian. Sa sandaling mabili natin ang mga utang niya,
Ikaw na ang magiging pinakamalaking nagpapautang sa kanya. Hawak mo na ang buhay niya, Clarice. Hindi lang ang buhay niya, Javier. Gusto kong kunin ang kaluluwa niya. Sagot ko, habang pinipirmahan ang mga manipis na pahina ng dokumentong nagbibigay kapangyarihan sa aking mga abogado. Ang bawat guhit ng aking ballpen ay tila isang hiwa sa leeg ng mga taong nagtaksil sa akin. Pagsapit ng hapon, nakatanggap kami ng isang lihim na tawag mula kay Leo na nakakulong pa rin sa opisina ng aking asawa. Ang kanyang tinig ay nanginginig at mabilis. Ang takot ay bakas sa bawat pagbigkas niya ng salita. Ma'am Clarice, baliw na po si Sir Arthur. Kanina pa po siya nagsisigaw dito at nagbato ng mga baso. Si Miss Selena po. Narinig ko silang nag-aaway sa loob. Nag-iimpake na po ng mga alahas si Miss Selena. Balak na yatang tumakas at iwan si Sir Arthur para hindi siya madamay sa sindikato. Pero ang pinakamahalaga po, pumayag na si Sir Arthur sa inalok ng banyagang kumpanya na bilhin ang mansyon at bayaran ang mga utang niya. Pipirma po siya bukas ng gabi sa mismong anniversary gala ng Valdez Empire. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay nag-iipon ng isang malakas na ulan. Tila naghahanda para sa isang malaking pagbaha. Bukas ng gabi, ang mismong gabing inaasahan niyang ipagdiwang ang kanyang 20 taon ng tagumpay, ang magiging gabi ng kanyang buong pagkawasak. Akala niya ay nakahanap siya ng tagapagligtas. Hindi niya alam na ang anghel na sasalubong sa kanya ay may hawak na nag-aapoy na espada. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng isusuot para sa gabing iyon, isang panibagong mensahe ang pumasok sa aking personal na email na tanging ako at si Arthur lamang ang nakakaalam. Ang pamagat nito ay isang pamilyar na petsa. Ang mismong petsa ng gabi nang mamatay ang aking ama. Binuksan ko ang email. Naglalaman ito ng isang audio recording mula sa isang nakatagong kamera sa ospital 5 taon na ang nakalilipas. At ang boses na narinig ko mula rito ay hindi kay Arthur, kundi isang boses ng babaeng pamilyar sa aking pandinig. Paalam, Don Valdez. Ang kumpanyang itinayo mo ay magiging kabaong ng iyong sariling anak. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ni Arthur ang bawat sentimong maiiwan mo. Kasama ko. Ang boses ni Selena sa audio recording ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan na gumagapang sa aking batok. Hindi lang si Arthur ang nandoon sa gabi ng kamatayan ng aking ama. Naroon din ang ahas na yon, bumubulong ng kamandag sa huling sandali ng taong nagtiwala sa kanya. 5 taon nilang itinago ang krimeng ito sa ilalim ng mga ngiti at yakap na puno ng kataksilan. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa libing ng aking ama ay tila naging asido na sumusunog sa aking kaluluwa sa sandaling ito. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinapatay ko ang player ng cellphone. Ang katahimikan sa loob ng aking silid sa safe house ay tila nababasag ng sarili kong mabilis na paghinga. Tumingin ako sa malaking salamin sa aking harapan. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang Clarice na nakasuot ng apron at amoy kusina. Nakasuot ako ng isang mahabang bestida na kulay pulang-pula. Ang kulay ng dugong dumanak at ang kulay ng apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan ni Arthur. Handa na ang lahat, Clarice. Wika ni Javier mula sa pinto. Ang kanyang tinig ay seryoso. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumapit siya at iniabot sa akin ang isang itim na folder. Napirmahan na ni Arthur ang lahat ng papeles para sa paglipat ng mansyon at ng kanyang mga utang sa Apex Holdings. Akala niya ay nailigtas na niya ang sarili niya mula sa mga intsik sa Macau. Ni hindi niya binasa ang fine print kung sino ang tunay na may-ari ng Apex. Mabuti ang tanging lumabas sa aking mga labi. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, matigas, at walang kahit anong awa. Dinala kami ng sasakyan patungo sa Manila Hotel
para sa ika-20 anniversary gala ng Valdez Empire. Habang binabagtas namin ang kalsada, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod na tila mga munting bituin na unti-unting namamatay. Sa loob ng 10 taon, ang petsang ito ang pinakaimportante sa amin. Ito ang simbolo ng aming tagumpay. Ngunit ngayong gabi, ito ang magiging simbolo ng kanyang huling hantungan. Pagpasok namin sa ballroom, sinalubong kami ng tunog ng marangyang musika at ang halimuyak ng mamahaling alak at mga bulaklak. Ang mga tao ay nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang barong at gown, nagtatawanan at nagpaplastikan. Ang mundong kinasanayan ko, ngunit ngayon ay nakakasuka na sa aking paningin. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Arthur. Nakatayo siya ng mayabang. Tila ba siya pa rin ang hari ng industriya? Sa tabi niya ay si Selena. Suot ang isang itim na gown na puno ng kumikinang na bato. Na tila ba ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging bagong reyna ng kumpanya. Hawak nila ang bawat isa, nakangiti sa mga kamera, habang lihim na nagpapalitan ng mga tingin ng tagumpay. Hindi pa nila ako nakikita. Nanatili ako sa madilim na bahagi ng ballroom kasama si Attorney Victor at si Javier. Pinanood ko si Arthur habang umaakyat sa podium para magbigay ng kanyang talumpati. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Arthur. Ang boses niya ay puno ng pekeng kababaang loob na dati ay hinahangaan ko. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kumpanya, kundi pagdiriwang din ng isang bagong simula. Sa kabila ng mga pagsubok at mga taong nagtangkang humila, sa atin pababa, nananatiling matatag ang Valdez Empire. At gusto kong pasalamatan ang babaeng nasa tabi ko, si Selena, na naging katuwang ko sa mga pinakamahihirap na sandali. Narinig ko ang palakpakan ng mga tao, isang nakakasuyang tunog. Lumapit si Arthur kay Selena at hinalikan ng kamay nito. Ngayong gabi, pagpapatuloy ni Arthur, nais ko ring i-anunsyo ang pagpasok ng isang bagong partner, ang Apex Holdings, na tumulong sa atin upang mas mapalawak pa ang ating operasyon. At bago matapos ang gabing ito, pirmahan nating muli ang kontrata ng ating tagumpay. Inilabas ni Attorney Victor ang mga orihinal na dokumento at naglakad patungo sa entablado. Nakita ko ang panandaliang pagkunot ng noo ni Arthur nang makilala ang aking abogado. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. Akala niya ay naroon si Victor para katawanin ng Apex Holdings. Nandito na ang kinatawan ng ating bagong partner. Masayang wika ni Arthur sa mikropono. Attorney, nasaan ang inyong CEO para masaksihan ang makasaysayang sandaling ito? Ito na ang oras. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hibla ng aking katawan ay handa na sa huling paghaharap. Humakbang ako palabas mula sa dilim. Ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ng ballroom ay tila isang babala na bumasag sa bulong ng mga tao. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad. Ang aking pulang bestida ay tila isang umaapoy na bandila sa gitna ng silid. Nang tumama ang liwanag ng spotlight sa aking muka, narinig ko ang sabay-sabay na paghinga ng malalim ng mga tao. Ang katahimikan ay biglang lumaganap. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakita ko ang pagbagsak ng baso mula sa kamay ni Arthur. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagsisimula ng kanyang katapusan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita. Si Selena naman ay napaurong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at gulat. Clarice? Ang tanging bulong na lumabas sa bibig ni Arthur, halos hindi marinig. Umakyat ako sa entablado at tumayo ng diretso sa harap niya. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanghihinang kamay. Tinitigan ko siya nang may halong pandidiri at tagumpay. Mali ka, Arthur? Wika ko sa buong ballroom. Ang boses ko ay matatag,
at umaalingaw-ngaw. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa iyong tagumpay. Ang gabing ito ay tungkol sa iyong pagbabayad. Ako ang Apex Holdings at simula sa segundong ito, wala ka ng kumpanya, wala ka ng bahay, at wala ka ng dangal. Dahil ang lahat ng ninakaw mo, kinuha ko na. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magliwanag ng mabilis, tila mga kidlat sa gitna ng isang malakas na bagyo. Nakita ko ang pagpasok ng mga pulis sa likod ng ballroom. Hawak ang warrant of arrest para sa kasong money laundering at ang bagong bukas na investigasyon para sa pagkamatay ng aking ama. Ngunit bago pa sila makalapit, isang pamilyar na tunog ang narinig ko mula sa speaker ng ballroom. Ito ang audio recording na nakuha ko, ang boses ni Selena at Arthur sa gabi ng pagkamatay ng aking ama. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga pag-amin sa buong hotel. Naririnig ng bawat kliyente, bawat kaibigan, at bawat kalaban na naroroon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang tao sa likod ng entablado, ang mabilis na gumalaw. May hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Clarice, umalis ka dyan!" Isigaw ni Javier habang tumatakbo patungo sa akin. Ang huling sandali ay tila tumigil sa isang mabagal na galaw. Narinig ko ang babala ni Javier. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bulong ng mga tao at sa musikang biglang huminto. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang pagkinang ng isang matulis na bagay. Isang basag na baso ng alak na hawak ni Selena habang siya ay sumusugod patungo sa akin ng may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagpapanggap na kagandahan, ay ngayon ay larawan ng isang halimaw na wala ng takot, mawalan ng anuman. Ngunit bago pa man dumapo ang matulis na kristal sa aking balat, isang malakas na braso ang humila sa akin palayo. Si Javier. Mabilis siyang humarang sa gitna namin at sa isang iglap ang mga gwardiya ng hotel at ang mga kapulisan ay mabilis na damba sa nagwawalang si Selena. Narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa makintab na sahig. Ang kanyang gown, na dati ay simbolo ng karangyaan, ay ngayon ay nakasabit na lamang ng gusot sa kanyang nanghihinang katawan. "Pakawalan niyo ako. Clarice, isusumpa kita. Sisirain ko ang buhay mo." Ang kanyang mga tili ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog na puno ng desperasyon at baliw na galit. Ngunit walang sino man ang lumapit upang tulungan siya. Ang bawat taong naroon, ang bawat kliyente at kasosyo sa negosyo, ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at takot. Tumingin ako kay Arthur. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, tila isang rebultong yaris sa asin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas ng mga pulis upang ikabit ang malamig na posas. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang ambisyon. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng industriya ay ngayon ay isa na lamang kriminal na itinataboy sa harap ng publiko. "Arthur Valdez, inaaresto ka sa kasong money laundering, fraud, at sa muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Don Valdez." Wika ng opisyal na ang boses ay tila hatol ng langit sa gitna ng karangyaan. Dahan-dahang lumapit si Arthur sa akin habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Huminto siya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at pagsisisi. "Clarice, pakiusap. Para kay Bea. Huwag mong gawin ito. Maawa ka sa akin." Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking paningin ay kasing linaw ng kristal at kasing tigas ng diamante. "Naawa ako sa iyo, Arthur. Sa loob ng 10 taon, naawa ako sa iyo kaya ibinigay ko ang lahat ng buhay ko. Pero ang awa ay para sa mga taong nagkamali, hindi para sa mga taong pumatay ng kaluluwa. Ang ginagawa ko ngayon ay hindi para sa akin. Ito ay para sa itay ko at para sa kinabukasan ng anak ko na tinangka mong itapon." Hindi na siya nakapagsalita pa.
Hinila siya ng mga pulis palayo sa ilalim ng mga nakakasilaw na flash ng kamera ng mga media. Habang pinapanood ko ang kanilang pag-alis, naramdaman ko ang isang matinding bigat na unti-unting umaalis sa aking dibdib. Ang bawat hapdi, ang bawat insulto, at ang bawat luhang ibinuhos ko sa ulan noong gabing pinalayas ako ay tila naglaho na kasama ng kanilang anino. Hinarap ko ang mga tao sa ballroom. Ang katahimikan ay nanatili. Tila ba naghihintay sila ng susunod na kabanata. Huminga ako ng malalim at muling hinawakan ang mikropono. Ang Valdez Empire ay hindi na magiging kumpanya ng panlilinlang. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Simula ngayong gabi, ang lahat ng operasyon ay susuriin at lilinisin. Ang bawat empleyadong tapat ay mananatili. At ang bawat utang na iniwan ni Arthur ay babayaran ng Apex Holdings. Ang kumpanyang ito ay babalik sa pangalang ibinigay ng aking ama, ang Valdez Legacy. Isang legacy ng katapatan, hindi ng kasakiman. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa buong ballroom. Hindi ito ang palakpakan para sa isang EO, kundi palakpakan para sa isang babaeng nagawang bumangon mula sa kanyang sariling pagkawasak. Nang matapos ang gabi, lumabas ako ng hotel kasama si Javier at Attorney Victor. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako nanginginig. Tumingala ako sa langit at nakita ang isang maliwanag na bituin sa gitna ng kadiliman. Tila ba nakikita ko ang ngiti ng aking ama mula sa kabilang buhay. Nagawa mo na, Clarice. Mahinang wika ni Javier habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. Ligtas na ang lahat. Tumango ako. Ligtas na tayo. Pauwi sa safe house kung nasaan si Bea, tinitigan ko ang aking mga kamay sa dilim. Ang mga kalyo at marka ng sakripisyo ay nandoon pa rin. Ngunit sa aking paningin, ang mga ito ay hindi na mga kapintasan. Ang mga ito ay mga huantyong ng isang laban na aking napagtagumpayan. Ang mga kamay na ito ang muling bubuo sa buhay ng aking anak. Ngunit bago pa man kami makarating, nakatanggap si Attorney Victor ng isang tawag. Ang kanyang muka ay biglang nagseryoso at tumingin siya sa akin nang may kakaibang emosyon. Clarice, may kailangan kang malaman tungkol sa huling testamento ng tatay mo na kakabukas lang ng korte. May isang lihim na pamanang hindi kasama sa trust fund ni Bea. Isang pamanang nakatago sa ilalim ng lumang bahay niyo sa probinsya. Ang simoy ng hangin sa aming probinsya ay may dalang amoy ng basang lupa at halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche. Malayo ito sa mausok at maingay na kalsada ng Makati na dati ay naging kulungan ng aking pagkatao. Habang nakatayo ako sa beranda ng lumang bahay ng aking ama, pinagmamasdan ko ang malawak na palayan na unti-unting nagiging kulay ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bawat hampas ng hangin sa aking mukha ay tila isang banayad na haplos ng nakaraan. Nagpapaalala sa akin na ang bawat sugat ay may kaakibat na paghilom. Dahan-dahan kong binuksan ang maliit na baul na yari sa nara na nakuha namin sa ilalim ng sahig ng silid ni Itay. Sa loob nito, hindi mga alahas o pera ang sumalubong sa akin. Sa halip, natagpuan ko ang isang makapal na tumpok ng mga sulat at mga lumang dokumento ng pag-aari ng mga lupain sa aming bayan na matagal nang inakala ng lahat na nawala na. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang liham na may sulat kamay ni Itay na sadyang inilaan para sa araw na ako ay muling babalik sa aking mga ugat. Clarice, aking anak, simula ng liham, ang bawat titik ay tila naririnig ko sa kanyang pamilyar na boses. Alam ko ang hirap na pinagdaanan mo sa piling ng lalaking iyong pinili. Patawad kung hindi kita nagawang protektahan ng mas maaga. Ngunit laging mong tandaan, ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay galing sa mga taong hindi sumusuko sa bagyo. Ang yaman ng ating pamilya ay hindi nasa kumpanya, kundi nasa iyong puso at sa iyong kakayahang magmahal at magpatawad
sa iyong sarili. Ipinapamana ko sa iyo ang lupang ito, hindi para magpayaman, kundi para maging simbolo ng iyong bagong simula. Bumuo ka ng isang tahanan kung saan ang katapatan ang siyang haligi at ang pag-ibig ang siyang bubong. Naramdaman ko ang mainit na pagdaloy ng luha sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat at pagtanggap. Niyakap ko ang liham sa aking dibdib. Dinarama ang huling mensahe ng taong naging sandigan ko sa gitna ng kadiliman. Isang malakas na tawa ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Tumingin ako sa malawak na damuhan at nakita ko si Bea na masayang nakikipaglaro sa mga aso. Ang kanyang malalakas na hagikhik ay tila musikang bumubuhay sa tuyot na paligid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Wala nang bakas ng takot o lungkot na nakita ko sa paliparan. Siya ay malaya na at iyon ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko sa buong buhay ko. Balita ko ay mabilis na lumipas ang mga buwan sa loob ng bilangguan para kina Arthur at Selena. Ayon kay Attorney Victor, ang dati kong asawa ay unti-unting kinakain ng pagsisisi at kahihiyan sa loob ng selda, habang ang bawat barya ng kanyang nakaw na yaman ay tuluyan ng pinuwerhisyo ng gobyerno. Si Selena naman ay nawalan na ng mga kaibigan at kakampi, tinitignan ng buong lipunan bilang isang ahas na sumira sa isang pamilya. Ang kanilang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo at walang sino man ang nagtangkang pulutin ang mga labi nito. Sa kabilang dako, ang Valdez legacy ay muling namumulaklak sa ilalim ng aking pamumuno. Sa tulong ni Javier at ni Attorney Victor, nagawa naming linisin ang pangalan ng kumpanya. Ngunit hindi na ako ang babaeng palaging nasa opisina hanggang hating gabi. Natutunan ko ng bigyang halaga ang bawat sandali kasama ang aking anak. Ang tagumpay ko ngayon ay hindi na sinusukat sa dami ng shares sa stock market, kundi sa dami ng ngiti ni Bea at sa katahimikan ng aking isipan bago matulog sa gabi. Lumapit sa akin si Javier, dala ang isang baso ng sariwang buko juice. Nanatili siyang isang tapat na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Laging nasa tabi ko upang magbigay ng suporta, ngunit iginagalang ang distansyang kailangan ko upang ganap na makatayo sa sarili kong mga paa. Napakapayapa ng paligid dito, Clarice. Wika niya habang nakatingin sa abot tanaw. Tila ba nakalimutan na ng mundo ang lahat ng ingay sa Maynila? Dito tayo magsisimula muli, Javier. Sagot ko nang may tiwala sa sarili. Dito ko itatayo ang paaralan para sa mga batang biktima ng pang-aabuso na matagal ko nang pinapangarap. Gusto kong malaman nila na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga mamahaling singsing na dati ay simbolo ng aking pagkakagapos. Sa halip, nakita ko ang isang babaeng malakas, matatag at buo. Ang bawat kalyo at marka ng aking nakaraan ay nananatili, ngunit hindi na bilang mga peklat ng kapintasan, kundi bilang mga medalya ng aking katapangan. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi ko akalaing posible pa. Ang paghihiganti ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ang hustisya at ang pagtanggap sa sariling halaga ang tunay na nagpapalaya sa atin. Humakbang ako pababa ng beranda at sinalubong ang aking anak sa damuhan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dinarama ang init ng kanyang katawan at ang bango ng kanyang buhok. Wala na akong hihilingin pa. Ang reynang dati ay binaliwala, ay muling nakahanap ng kanyang korona. Isang korona na hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa dangal, pag-ibig, at ang hindi matitinag na lakas ng isang babaeng nagawang magsimula muli mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa aking puso, isang bagong umaga ang kasisimula pa lamang.